Good day mga ka-fix-it! Changing lanes on the highway. Yan ibabahagi ko sa iyo ngayon in this episode of FID TV. Sharing information. Sa episode na ito, papakita ko sa iyo paano mag-change ng lane dito sa highway safely and defensively. So sa pagkakataon na ito, kailangan ko mag-change lane, sisignal ako ng kanan, waiting for a safe opportunity. Unfortunately, wala tayong safe opportunity, no? So pag ganyan, wag mo na ituloy. Magantay ka na lamang dito sa lane na ito. Ito kasi may mga nag-U-turn dito, U-turn slot po kasi ito, no? So kapag ganyan na walang safe opportunity para lumipat ng lane, wait for a safe opportunity. Pero kung wala talaga, ay antayin na lang natin itong makaliko. Pero pag nagkaroon tayo ng safe opportunity, lilipat tayo ng linya, okay? Better be safe than sorry mga ka-fix-it. So ayan, naka-U-turn na siya. So itutuloy ko na lamang yung pag-navigate dito sa lane na ito. Okay, so when changing lanes on the highway, this is Aguinaldo Highway nga po pala, nandito tayo sa parte ng Imus. So when changing lanes, make sure na kapag mag-change tayo ng lane, we are changing lane because we need to and not because we just want to. So hindi lang dahil sa gusto mo mag-change lane. So mag-change lane ka dahil kinakailangan. Okay? At napapanahon na para mag-change lane ka. So sa pagkakataon na ito, nandito tayo sa lane na ito. At kapag nandito po tayo, may mga pagkakataon na may U-turn slot. So may mag-U-turn na sasakyan. So I advise you na kapag ka nagmamaneho ka sa mga ganitong klase ng highway, this is a 3-lane highway nga po pala. Ang ginagawa ko, dito ako nagmamaneho sa gitnang linya. So sisignal ako TLSL kapag applicable sa paglipat ng linya, yung defensive driving technique na yan. So TLSL, think, look, signal, look. So think, nag-iisip, looking at the side mirrors, rear view mirrors, and the blind spots. Shoulder check din kung kinakailangan. At saka tayo magsisignal, no? To invoke yung intention sa ibang mga motorista para malaman nila na ikaw ay mag-change lane. Then look again, no? Double check bago ka lumipat ng linya. So sa paglipat ng linya, hindi mo kailangang ipaling yung manubela na sobrang laki. Ang kailangan mo lamang gawin is just move it a little bit, just 1 inch. Halimbawa ito, think, nag-iisip, looking, side mirrors, signal, look again, bago tayo mag-change lane. Kita mo yung paling ng aking manubela. Ayan, konti lang. So nakita mo kung paano ko pinaling para makalipat tayo ng linya, just an inch, no? Just an inch movement is enough para makalipat tayo ng linya safely. Hindi mo kailangang ipaling na sobrang laking ganon. So just a little bit. Ito, change lane ulit ako. Think, look, signal, look again. Tingnan mo kung paling manabela, konting-konti lamang. At unti-unti na pong lumilipat ng linya yung ating sasakyan. Okay mga ka-fix-it? So make sure din nga po pala na kapag lilipat po tayo ng linya, gagawin po natin yan sa mga lugar na allowed na lumipat ng linya. Ito kagaya nito, this is a highway at ang linyang nakikita natin is a double at ang linyang nakikita natin is a staggered line or putol-putol na linya dito sa pagkakataon na ito. So allowed pong lumipat ng linya kapag ganito mga ka-fix-it. Pero pag solid white line or solid yellow line, hindi po yun allowed mga ka-fix-it. Okay? So make sure na kapag lilipat po tayo ng linya, dun lamang po sa mga lugar na allowed mga ka-fix-it. Ito kagaya nito. Okay? So kapag lumilipat din po ng linya, hindi po natin kailangang masyadong magmadali. Okay? Or ito kagaya nito, lilipat tayo ng linya dito sa pagkakataon na ito kung kinakailangan. Ayan, pero hindi naman. So dire-diretso lang po yung mga sasakyan. Ayan. Yeah, meron din po mga student driver kagaya nito kung mapapansin mo. Ayan mga ka-fix-it. Okay? So magna-navigate lamang tayo dito sa gitna. Usually pa nagmamaneho ako sa highway, dito lamang po ako sa gitna, no? Hindi po ako basta lumilipat ng linya kung di naman kinakailangan. Kaya lamang po ako lumilipat ng linya sa pagkakataon na ito dahil nais ko pong maipakita sa inyo ang proper way of doing so. Okay? Pero pagka regular driving, nagmamaneho ako sa ganitong highway at malayo pa naman yung lilikuan ko, dito lamang po ako sa gitna. Kasi pag nandyan tayo sa farthest left, may mga nag-U-turn, kaya mababara po tayo dyan paminsan-minsan. Pag dito naman po tayo sa farthest right, meron naman pong mga nagsasakay ng pasahero, nagbababa ng pasahero ng mga public utility vehicles. So most definitely may mga pagkakataon din po tayo mababara tayo dyan sa kalang bahagi or sa shoulder ng highway na ito. So as much as possible, dito po tayo sa gitna nagmamaneho. Okay?
Pero may mga pagkakataon na kailangan natin mag-change lane or lumipat ng linya, no? So, yan. Yung binabahagi ko sa iyo ngayon is the safest way and defensive way of doing so. Okay, mga ka-fixit? Okay, so sa pagkakataon na yun, lilipat ulit ako. Think, look, signal, look again bago lumipat ng linya at konting movement lamang ng ating manubela. So, nakalipat tayo safely. Okay? May mga pagkakataon pa nga po na kailangan po natin bumusina. Kung halimbawa habang lumilipat tayo ng linya is merong obstruction or merong biglang nagbagal or something na magkakaroon ng aksidente, so pwede tayong bumusina like that. 2 busina lang. Ayan, kagaya niyan, bumusina ako, narinig ni kuya nagmumotor, so lumipat siya ng linya kasi nasa gitna siya kanina ng linya, mga ka-fixit. Wala namang masamang bumusina basta ang busina mo single or double na mabilis lang like that. So hindi po yan makaka-provoke ng road rage. Meron po kasi minsan kung makabusina, akala mo pag may-ari niya yung kalsada na sobrang haba at matagal pa, mga ka-fixit, na busina. Okay, so nakaka-provoke po yan ng road rage, mga ka-fixit. So wag po natin gagawin yan. Okay? Ayan, lalo na pansinin mo kapag lumilipat ng linya yung iba, yung kagaya nun. Ito, kailangan ko lumipat ng linya, no? Think, look, signal, look, kasi may obstruction po dito, may ginagawa sa kalsada na ito. So kailangan po talaga nating lumipat ng linya. Okay, ayan, kagaya nito, mga ka-fixit. So kapag lumilipat din ng linya, wag yung sobrang lakas na kabig. Kung mapapasinin nyo kanina ito kumabig ng sobrang laki. So pag mga ganun kasi, pag biglaan yung paglipat ng linya, nakaka-provoke din po yan ng road rage, mga ka-fixit. So pagkakataon na yon, iwasan po natin yan. Okay? Ayan, nandito na po tayo sa itong parte na to is open canal or papuntang Daang Hari itong kalsada na ito. So pupwesto rin po ako dito sa gitnang bahagi ng kalsada kasi pag dito po tayo sa farthest left, mga lumiliko po yan papuntang Daang Hari, at kapag sa farthest right naman or dito sa may shoulder, lumiliko po yan papuntang open canal. So dahil dediretso pa po tayo papuntang Dasmariñas, Cavite, dito po tayo sa gitna susunod, mga ka-fixit. Okay? So iwasan po natin maging abala sa iba para hindi rin po tayo makaabala, mga ka-fixit. Okay? So kapag nagmamaneho sa highway, panatilihin mong ligtas at defensive ang iyong driving experience sa pamamagitan ng paggamit ng TLSL, Think, Look, Signal, Look, at palaging pagtingin sa mga side mirrors, rear view mirrors, at sa iyong ito magandang feature to ng Kia Sonet na nakikita natin through the reverse camera yung kung ano yung nangyayari sa likuran. Okay, so binahagi ko na yan sa nakaraang video natin kung paano enable itong feature na ito sa Kia Sonet 2025 model. So malaking tulong po yan, mga ka-fixit. Okay, para makita po natin yung likurang bahagi ng ating sasakyan. Okay, so more of these safety driving tips dito lang yan sa FID TV, sharing information